OMG, wala pala akong audio, kanina pa ako dito. Ilang minuto na ba ako? Saglit guys, saglit. Ilang minuto na ba ako na nagsasalita? Ilang minutes na ako nagsasalita? Guys, ilang minuto na po ako nagsasalita? Di bale, so i-ano ko na lang mamaya 'yan, tatanggalin ko 'no, yung mga si Sarah ang ingay. Yung mga, minutes na nagsasalita ako na walang audio, tatanggalin ko na lang yun mamaya. Ang ingay naman ni Sarah, grabe. So ito na mga kaibigan 'no, umpisa na tayo. Grabe guys, uulitin ko na naman. Sige, sige, wala na nga tayong magagawa kundi ulitin na lang 'no, 'yan. So ngayon po, bawat live po natin ngayon ay magkakaroon po muna tayo ng Bible reading 'no, kaunting verse po. Bible reading tuwing tayo po ay magla-live. At ngayon po, ang Bible reading po natin mga kababayan ay dito po sa Proverbs, 'yan, okey. Nasa Proverbs chapter 1 to 8. Uy, ayaw ma-open, saglit, saglit, okey. Saglit po, 'yun. Hindi pala nakabukas yung Wi-Fi dito sa isang cellphone, 'yan, okey. So, sorry po guys, wala pala akong ano, chapters chapter 1 verses 1 to 8 'no? 'Yan po ang ating Bible reading ngayon. Proverbs chapter 1 verses 1 to 8, 'yan. Ito po ang sabi po diyan, okey. "Listen, my son, to your father's instructions, and do not forsake your mother's teaching. They will be a garland to your grace. There will they will be a garland to grace your head and chain to adorn your neck. My son, if sinners entice you, do not give in to them." So yan po ang ating Bible reading 'no, ngayong, live natin. Proverbs chapter 1 verses 1 to 10. So, bigyan lang po natin ng kaunting, ating thoughts 'no, sabihin po natin dito. So sabi po dito, "Listen, my son, to your father's instructions and do not forsake your mother's teachings." So eto po mga kaibigan, hindi lang po ito ma-apply sa ating mga kabataan o sa ating mga anak, kundi maging sa ating mga adults 'no, sa mga matatanda na, sa mga malalaki na 'no, puwede din po itong i-apply. Ang ingay naman ni Sarah. So, anong ibig sabihin dito 'no, go back to the teaching mga kaibigan of our parents 'no, yung mga natutunan natin, mga tinuro sa atin ng ating mga magulang at mga natutunan natin sa ating mga religion class at sa ating mga pari-parokya o sa ating mga pastor 'no. So, ang sabi po dito, itong mga, values na in-instill sa atin mga kaibigan ay gawin daw natin na katulad ng palamuti 'no, at chain or garland na magiging palamuti sa ating mga leeg 'no, na ibig po sabihin mga kaibigan ay hindi natin ito makakalimutan, na kahit saan tayo magpunta ay dapat na, dala-dala natin ito at gawin po nating, chain or garland para lagi po natin itong maaalala kahit saan man tayo pumunta 'no. So, ang sabi po dito, isa pa, "My son, if sinners entice you, do not give in to them." So, kung halimbawa yung ating mga kabataan 'no, kung meron sa inyong magyayaya na gumawa ng masama o magbisyo, ay tanggihan po ninyo at atin pong, isipin at ating alalahanin yung mga values 'no, the Christian values na na-instill sa ating mga isipan, sa ating mga puso noong tayo ay, bata pa 'no. Sa itinuro sa atin ng ating mga magulang, natutunan natin sa ating mga religion class at natutunan natin at narinig sa ating mga, paris priest o kaya ay sa mga pastor 'no, kung ano man ang inyong mga relihiyon or denomination. So, alalahanin po natin 'to 'no, Proverbs chapter 1 verses, 8
8 to 10, no? 8 to 10 pala mga kaibigan. Listen, my son, to your father's instructions and do not forsake your mother's teaching. They will be a garland to grace your head and chain to adorn your neck. My son, if sinners entice you, do not give in to them. So yan po mga kaibigan, no? So every time na tayo ay magla-live, meron po tayong Bible reading, mga kaibigan, no? So wag niyo pong kakalimutan, ito po yung Proverbs, no? The Proverbs of Solomon. So, yan na mga kaibigan, no? Punta na po tayo sa ating topic. So, ayun na nga mga kaibigan, no? Etong mga kaibigan, no? Ang ating pong topic ngayon ay naunsyaming pag-ibig ni VP Sara Duterte at ang katiwalian ng ibang mga kongresista at saka iba-iba pa pong topic natin na mga current events po, mga nangyayari ngayon sa ating bansa, no? So, isa nga po mga kaibigan, no, sa ating ita-topic ay eto nga pong si, Secretary Vince Dizon, 'no, siya po ay naimbitahan nga po sa, budget deliberation ng Congress at meron pong isang kongresista na nagtanong po sa kanya, 'no, taga Zamboanga. So, ito po mga kaibigan, yung concern po dito ng kongresista na ito ay concern nating lahat ng mga Pilipino kasi nangyayari din po ito 'no, lahat po sa atin, lalong-lalo na mga kaibigan kung mahilig po tayong umalis. So, ito pong concern na ito ng kongresista na taga Zamboanga, yung sinabi po niya, tinanong po niya kay Secretary Vince Dizon kung pupuwede daw ba na mabago 'no, yung pag-allocate ng budget kasi patungkol po ito sa mga daanan, sa mga street 'no, mga daanan, mga roads na ang gaganda pa, pero ginigiba na pagkatapos gagawin na naman muli 'no. So, dito po sa lugar namin maraming ganyan 'no, na makikita mo ang ganda-ganda ng daanan, wala man lang kabiyak-biyak 'no, pagkatapos walang kabitak-bitak, pagkatapos makikita mo andiyan na, may mga heavy equipments talagang, ginigiba nila para gumawa ng panibagong daanan. So, bukod sa ito ay perwisyo sa ating mga motorista at ito ay sagabal 'no sa mga, sa trapiko. Nagkaka-traffic-traffic dahil dito sa paggiba ng mga daanan na ang gaganda naman at hindi naman talaga sira. So, bukod po diyan mga kaibigan sa istorbo ay talagang sayang po yung taxes ng taong bayan 'no, kasi biruin mo ang ganda-ganda pa pagkatapos babakbakin lang para gawan ulit ng bagong, daan. So, ang ni-raise po nitong taga Zamboanga 'no, na kongresista, ang sabi po niya, nakakaiyak nga at nakakalungkot isipin na maraming mga daanan 'no, sa Pilipinas na ganito 'no, na binabakbak, ang gaganda pa pagkatapos andiyan na naman. Aayusin tapos next year babakbakin na naman pagkatapos aayusin. Samantalang napakaraming lugar pa sa Pilipinas na hindi pa talaga nagawa ang daan, hindi pa talaga nagkaroon ng sementadong daan. At, in fact mga kaibigan, isa sa, ebidensya ay yung ating mga, learners, mga mag-aaral na pumapasok sa kanilang mga paaralan na talagang lumulusong sila sa putik 'no, talagang putikan. Yung mga pilapil, mga damuhan, lupa 'no, wala pa talagang roads. Samantalang marami tayo dito sa Pilipinas na mga lugar na ang gaganda ng roads pagkatapos ay ginigiba na at pagkatapos aayusin na naman at next year gano'n na naman ulit gigibain, aayusin na naman. So dito po, tanong po nitong kongresista na taga Zamboanga, kung pupuwede daw ba ito na na Ma yung mabago 'no, na hindi na ganito. Kasi itong practice na 'to mga kaibigan natatandaan ko, napakatagal na nito. Even the Senator Nene Pimentel 'no, yung tatay pa ni Coco Pimentel 'no, yung namatay na tatay ni Coco Pimentel ay ni-raise niya rin ito mga kaibigan na, bakit ganito yung, budget sa Pilipinas 'no? Bakit ganito na binabudgetan yung mga, kalsada na maayos pa binabudgetan yearly, ginigiba para ayusin na naman. So,
ang sinasabi po ng mga 'pag tinatanong mo naman yung mga LGUs or kung sino man yung mga involved dito, sasabihin, "Ay kasi po ano, meron na pong allocation 'yan. So, may budget na po 'yan kaya kailangan gibain para kumbaga magamit na naman yung budget ay ma-allocate diyaan sa daanan na 'yan." So, baka naman po puwede 'no na 'wag na lang budgetan. So, ito po yung ni-raise nung congressman na taga Zamboanga, kung po puwede 'wag na lang budgetan. Kung hindi pa talaga sira, 'wag na lang siyang budgetan every year. Kasi kung ganyan ang magiging kalakaran, every year may budget. So, every year din babakbakin at aayusin. So, sayang po ang pera ng taong bayan, ang buwis ng taong bayan. Instead na ilagay diyan 'no, yung budget ay bakit hindi na lang ilagay doon sa mga lugar na talagang kailangan ng daan at talagang hindi pa naaabot ng mga daanan. So, marami po tayong mga lugar dito sa Pilipinas na talagang wala pang daanan. Pumapasok yung ating mga learners, talagang putik-putik yung kanilang mga paa kasi wala talagang semento na daanan, na kalsada. So, 'yun po ngayon ang challenges 'no, na kakaharapin ng ating bagong DPWH secretary. Dahil ito din po ay isa sa kanyang nakita ano, sabi po niya isa din sa nakita niya na, mali 'no, na practice na dekada-dekada na ginagawa. Panahon pa 'no, panahon pa 'yan mga kaibigan ng, kung hindi ako nagkakamali panahon pa 'yan nina FBR 'no, ganyan na mga kaibigan na, ah, okey na yung kalsada, babakbakin kasi may budget, next year babakbakin na naman. So, every year binabakbak para gawin kasi nga may budget na naka-allocate. So, mga kaibigan madami niyan dito sa ano, sa lugar namin sa Cavite, marami yan dito, eh. Magugulat ka na lang, nasa biyahe ka, binabakbak, ang ganda-ganda pa ng daanan na yan. Samantalang maraming mga daanan sa iba-ibang lugar sa Pilipinas na talagang talagang ano, talagang lupa 'no, talagang damuhan, wala talagang kalsada. So, hopefully mga kaibigan 'no, na ang ating bagong secretary si Vince Dizon ay talagang ma-address niya ang mga problemang ito para talagang maging maayos 'no ang, Pilipinas. Kasi ito po talaga ang gusto ng ating pangulo na ang, Pilipinas ay maging maayos 'no, para dalhin po tayo sa bagong Pilipinas. At gusto po ng ating pangulo ay tuldukan 'no, tuldukan po ang lahat ng mga maling practice na ito na, matagal na po na ginagawa, ilang dekada na po ang nakakalipas. So 'yan po ang aim ngayon ng ating pangulo sa bagong Pilipinas. Lahat po ng mga mali na mga practices ay dapat pong ituwid 'no. So, ituwid na at 'wag nang ipagpatuloy. 'Yan po talaga ang battle cry ng ating pangulo, na lahat ng mga, ginagawa ngayon sa gobyerno na mga practices, dekada-dekada na ang nagdaan na hindi tama ay dapat ng tuldukan 'no, para po, talagang ang budget ng bayan ay talagang magamit sa tama. 'Yan po mga kaibigan 'no, kaya kudos po sa ating Pangulong BBM dahil yung mga kita niyo mga kaibigan, ang pangulo po natin ay seryoso sa paglaban sa korapsyon. Nakita niya yung mga korapsyon sa flood control, kanyang inaddress at nakita niya yung mga korapsyon dito sa mga proyekto DPWH, kanyang inaddress at hindi po siya natakot, hindi po siya naduwag, wala po siyang pakialam kahit po matamaan ang kanyang administrasyon. Hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte na hindi po niya pinakialaman 'no. Hindi po niya sinawata at wala po siyang pakialam kahit alam niya na merong korapsyon na nangyayari, matinding korapsyon sa DPWH. Pero walang ginawa si Duterte dahil ayaw niyang, ma-drag ang kanyang administrasyon sa malaking iskandalo. So kaya nagpatuloy ng nagpatuloy hanggang ngayon namana ng ating pangulo. So pasalamat na lang po tayo at ang pangulo po natin ay hindi nangingimi na tuldukan ang lahat ng ito at wala po siyang pakialam kahit dumami ang kanyang mga kalaban. Ganyan naman po 'yan mga kaibigan, eh. Kapag ikaw ay isang mabuting,
maganda ang ginagawa mo, magkakaroon ka talaga ng maraming kalaban 'no, sa politics. Unlike po sa panahon po ni Duterte ang kalaban niya ay mga maliliit 'no, mga mahihirap na taong bayan. Yun po ang kanyang pinagtsu-tsugi mga kaibigan, mga mahihirap ang kanyang pinagtsu-tsugi 'no. So, mga kaibigan, ah, galing ko lang po isa, 'yan. So, ito po mga kaibigan 'no, palabas po natin yung pagkabuko 'no, yung pag-amin. Okey, pag-amin po 'no, eto. DPWH ang pinaka-racket diyan is yung Ghost Project. So, walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito, but wala. Wala. Hmm. So, yan, So, inamin po ni dating Pangulong Duterte 'no, na, ah, yung sa DPWH daw ay merong racket 'no, papalabasin daw na merong project pero wala naman talaga. So, matagal na pong alam din 'no, ng dating Pangulong Duterte ang kalakaran po sa mga ghost flood control projects, hindi lang po sa flood control 'no, yung mga ghost projects sa iba-iba po 'no, kahit hindi sa flood control, kahit sa mga buildings 'no. So, matagal na pong alam ni Duterte ito, pero hindi po niya sinolusyunan. Wala po siyang ginawa na solusyon dito, sa mga ghost 'no, flood control projects. Kaya nga po mga kaibigan, masasabi po natin na malaki po 'no, yung kasalanan nitong si Duterte. Kasi mukhang kanyang tinolerate yung mga korapsyon na nangyari mga kaibigan sa kanyang termino. 6 na taon mga kaibigan na kanya pong, tinolerate ang korapsyon sa Duterte administration. At namayagpag po ang Diskaya 2016 onwards namayagpag ang Diskaya. So, pasalamat po tayo ngayon dahil meron na po tayong pangulo na talagang tinuldukan ang lahat ng ito 'no, para po sa taong bayan, 'yan. So, ulitin po natin, DPWH ang pinaka-racket diyan is yung Ghost Project. So, walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito, para wala. Wala pang pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga makatumalyang flood control projects. Kahit nagamaan ang kanyang administrasyon, mahabang ang Pangulo Marcos Jr. na ito ay maimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwala din at napatunayan ni Bato de la Rosa na ang mga Diskaya ay 2016 pa pala namang pinagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nireklamo ni Mayor Magalo na Lacnet ay 2018 pa pala itong proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan makalagot ang dapat makalagot. 'yan. Kita niyo, wala man lang natanggal na sekretary, 'di ba? Panahon ni Digong. At ang sabi pa ni Digong full trust pa rin siya kay Villar. Unlike po ngayon sa panahon ni PBBM ay pinag-courtesy resignation po niya si, Secretary Bonoan 'no? So, 'yan po mga kaibigan at, kita niyo napakabilis po ng aksyon 'no? O tinanggal na lahat mga kaibigan ng mga nasa DPWH. Tinanggal na lahat at, papalitan at sila po mga kaibigan ay kakasuhan at
kapag sila po ay napatunayan na may sala, kulong. Kulong po. At forever ban. Hindi na po sila makakapagmontrata sa gobyerno. So yan po mga kaibigan, no, ang Marcos administration ay tinutugunan itong mga problemang ito, no, itong mga katiwalian na to. Pero ang Duterte administration ay hindi po ayaw po ng Pangulong Duterte na imbestigahan ang kanyang mga secretaries. In fact, mga kaibigan, naglabas po siya ng memorandum na sinasabi niya na bawal imbitahin ang kanyang mga secretary, ang kanyang cabinet members, bawal imbitahin sa Blue Ribbon Committee. Hindi po niya pinapapunta sa Senado, galit na galit po siya sa Senado, ayaw niyang papuntahin ang kanyang mga cabinet members kasi iinsultuhin lang daw. Pero tingnan mo naman, no, kay PBBM mga kaibigan, pinapupunta ni PBBM, 'di ba iniinsulto nga. O si Secretary Bunoan, 'di ba ininsulto nga. Sinabihan lang ng kung ano-ano nila Jinggoy, 'di ba? O, pero ang pangulo natin hinayaan niya na gumulong ang hustisya, na tanungin, hinayaan niya na kung anong mangyari sa investigasyon. Hindi niya pinagbabawalan, no? Hindi niya itinatago ang katotohanan. Unlike po kay Duterte na talagang formally naglabas po siya ng memorandum para pigilan ang pagpunta ng kanyang mga cabinet members sa Blue Ribbon Committee dahil ayaw po ni Duterte na iniimbestigahan ang kanyang mga cabinet members dahil alam po niya na siya din po ay damay. Yan po mga kaibigan. So yan po, no, ang napakalaking difference, no, ni PBBM at ni Duterte. Si PBBM open sa any investigation. Si Duterte pinipigilan niya ang paglabas ng katotohanan. Yan po ang pagkakaiba ng PBBM at Duterte administration, no? So, yun guys, no? Okay. Bago tayo mapunta doon sa naunsyaming pag-ibig, no, ni VP Sara Duterte, ito muna yung ito muna ang unahin natin, no? So, yan. Bago tayo mapunta guys, no, sa ating pinakahuling topic, yung naunsyaming pag-ibig ni Vice President Sara Duterte. So, dito na muna tayo. So, ito nga mga kaibigan, itong si Toby Tionco ay masyado siyang madaldal. Turo siya ng turo sa kongreso, ganyan-ganyan. Eh, hindi niya alam kongresista din siya, no? Parang hindi niya alam na kongresista din siya. Turo siya ng turo. Parang hindi niya alam na meron din siyang baho, no? So, etong mga kaibigan, no? Yan. Galit siya sa flood control projects, pero tumiba siya sa flood control projects. So, tingnan natin kung makapagsalita kasi itong si Toby, mga kaibigan, no, laban sa kapwa ng mga kongresista, akala mo ang linis. Yun pala, may 529 million na insertions sa 2025 budget. Karamihan para sa mga flood control sa Navotas na lalong lumala sa pagbaha. So, gaano kaya ito katotoo mga kaibigan? So meron itong resibo na pinakita yung isang kongresista, no, may resibo po. So, malamang ito talaga ay totoo kasi may resibo na pinakita literal po na resibo. So yung St. Timothy Construction at yung SYMS Trading Construction ang mga kontraktor na may record ng GOES at substandard projects ang may hawak ng pondo ni Toby. So ano yan? Kung alam ni Toby, bakit niya pinayagan, no? So, at kung hindi niya naman alam, mas malala yun kasi ibig sabihin wala talaga siyang silbi. So mga kaibigan, dito nga yun sabi ko nga na yung tao na mahilig magturo, mahilig magbintang, mahilig mag-drop ng name, siya pala talaga ang merong skeleton na tinatago sa kanyang closet. Remember Sara Duterte? Diba? Ever since, walang ginawa kundi bintang ng bintang kay speaker, dami-dami binibintang kay speaker, pero eto, ayaw niya ng trial kasi nakita niya at alam niya
na dehado siya kapag nagkaroon ng impeachment trial dahil alam niya na hindi naman niya kayang, iligtas ang kanyang sarili dahil nakita niya na maraming ebidensya na magdidiin sa kanya. Kaya ang kailangan na lang niyang gawin ay iwasan 'no, iwasan ang trial at ipadeklara na ito ay unconstitutional. Kasi mga kaibigan, na malinaw na si VP Sara Duterte ay guilty. Guilty talaga siya guys. Kasi kung hindi siya guilty, hindi niya ito iiwasan. Etong pag-iwas niya, papadeklara niya na unconstitutional ang impeachment trial, ito ay malaking ebidensya, 101% na siya ay guilty sa kaso ng pagnanakaw, sa kaso ng bribery, at sa kaso ng threat. Guilty talaga si VP Sara Duterte. At eto mga kababayan, mananatili sa isipan, sa puso ng mga Pilipino na siya ay nagnakaw hangga't hindi niya malilinis ang kanyang pangalan through impeachment trial. Mananatili sa puso at isipan ng mga Pilipino na siya ay isang magnanakaw. Diba? So, ito mga kaibigan, no? Under the 2025 budget insertions, may anomalya sa distrito ni Toby. So, 529 million insertions? Oh, ano ba yan, no? So, according to Representative Alfredo Garbin, si Tiangco ang may more than half a billion pesos in insertions, 65 to 70% of which were for flood control in Navotas. OMG! OMG mga kaibigan, ano ba yan, no? So the budget went to notorious contractors linked to ghost projects and substandard output. My God, mga kaibigan, ano ba yan, no? So, ito pa ha, St. Timothy Construction at SYMS flag contractors. St. Timothy owned by the Diskaya family linked to substandard projects and tax issues. SYMS behind alleged ghost flood control projects. Both were flagged by President Marcos and the Congress for suspicious activities. My God, mga kaibigan, no? So, dapat talaga itong halongkatiin at halukayin, mga kaibigan, no? So, Tiangco's hypocrisy exposed. Binanatan niya si Congressman Zaldico at ako Bicol party list, Garbin, about insertions, pero siya rin pala ang may mas malaki at questionable na pondo. So, worse, di ba? Na-release agad ang kanyang projects at napunta agad sa kontraktor na iniimbestigahan sa ghost na proyekto. So, yun na, BIR and audit red flags. Diskaya-owned companies like St. Timothy and Alpha and Omega are also being questioned for unpaid taxes and shady operations across multiple regions. So mga kaibigan, no, makikita natin na yung sinasabi dito ni Representative Garin, idinitalye niya mga kaibigan yung papel ni Tiangco sa mga proyektong pinaiimbestigahan even in the DPWH. Mga kaibigan, even the DPWH wrote to Tiangco asking his help in implementing projects tied to Diskaya firm. So, paano na yan, no? Congressman Toby Tiangco? Yun bang tipong ang dami-dami mong mga kunwari ay nire-reveal, ang dami-dami mong kunwari ay binabanatan pagkatapos ikaw half a billion pala ang budget mo diyan sa flood control na yan. Oh. So ano nangyari sa flood control na yan? Bakit tila yata hindi naman naging successful? Bakit tila yata hindi naman naramdaman ng mga tao dahil bumabaha pa rin diyan sa Navotas, 'di ba? So, ito mga kaibigan 'no, hindi puwedeng hindi alam 'no ni Congressman Toby Chongco, mga kaibigan 'no. So, kung si Diskaya ang contractor ng flood control sa Navotas, alam dapat 'yan ni Toby Chongco. At kung hindi naman niya alam, aba, mas lalong magba-backfire sa kanya 'yan kasi sasabihin, "Uy, proyekto mo 'yan, ikaw yung kongresista diyan pagkatapos hindi mo alam. So, anong ginawa mo? Bakit tila napabayaan mo?"
'di ba? Yun po mga kaibigan ang, nangyayari, yan. So, eto na nga mga kaibigan, bago bago ka, magsabi 'no or bago ka, magturo sa iyong kapwa kailangan tingnan muna natin 'no kung malinis. Kung malinis ka, kung wala ka bang tinatagong baho, kung wala ka bang tinatagong basura sa closet mo, bago ka magturo sa iyong kapwa 'no. Kasi baka naman ikaw ay, ah, ginagawa mo lang 'yan para pagtakpan yung tunay na issue sa'yo, 'di ba? Yan. So mga kaibigan 'no, yung third topic natin ito ay tungkol sa naunsyaming pag-ibig 'no, ni Vice President Sara Duterte. So alam niyo ba mga kaibigan na itong si VP Sara Duterte ay merong naunsyaming pag-ibig, 'yan. At alam niyo ba kung sino yung kanyang iniibig, mga kaibigan 'no? So, ayon po 'no sa ating, puting loro mga kaibigan at sa ating mga obserbasyon, ang iniibig ni VP Sara Duterte na nagbigay sa kanya ng napakalaking kabiguan ay walang iba kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si PBBM po ang iniibig ni VP Sara Duterte pero siya po ay bigo. Isang malaking bigo dahil hindi po siya pinatulan, 'no? So dahil, obvious na obvious po ng ating pangulo ay family man at siya po ay tapat sa kanyang asawa na si FL Lisa Marcos, 'no? So, pakita natin sa inyo, okey, yung video, okey, siya si 'no, eto po, "I love you BBM." Oo naman. Pansin niyo si PBBM nung sinabi ni Sara na, "I love you BBM." Anong reaksyon ni PBBM? 'Di ba sabi niya, umiling siya, na ibig sabihin ayaw niya. Hindi niya type, hindi po niya type si Sara. Hindi niya type 'no, hindi po type ni PBBM si Sara. Okey. Hmm. Eto naman yung sinabi niya na, "I hope sir you miss me as much as I miss you." So una yung magkakaibang ano po ito, magkakaibang scene po ito, magkakaibang senaryo ito. Una yung sinasabi niya, paulit-ulit yun, eh, "I love you BBM." Tapos umanon siya, tumalikod, humarap naman siya, "I love you BBM." Pagkatapos pinilit pa niya, "I love you BBM." 'No? Tatlong beses yata yung sinabi niya, "I love you BBM." 'No? Sa sa harap ng maraming tao. Tapos pagkatapos eto naman yung sinabi niyang, "I miss you." 'No? 'Yan. Sabi niya, I hope sir you miss me as much as I miss you." Tapos ito namang isa, nagtapat na talaga siya dito ng pag-ibig 'no. Eh, "Oh, alam mo, ako, alam mo 'yan na mahal kita. If you notice mo noong trip sa Cavite, doon po kami naging magkaibigan, ako, BBM, and nakikita ninyo sa mga footage kapag meron kang magkatabi kami, na nagtatawanan kami kasi merong mga private shows na BBM. And noong malapit na matapos yung kampanya, sabi ko, "Ako, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka dahil there's a certain segment of the Philippine population that is attracted to power." So that is how we develop our citizen.
Sandali, ano muna natin, sabi niya, "Apo, 'pag na-elect ka na president, mag-ingat ka dahil there's a certain 'no, meron daw, certain na, ah, mga kumbaga, ah, mga grupo 'no or mga babae na attracted to power." Sino yun? Siya. Siya yun mga kaibigan, attracted to power 'no? Sabi pa niya, sabi pa niya, "I want you to I want you all to know, gusto kong malaman ninyong lahat, mahal ko si Apo BBM." Mga kaibigan, alam mo ito, sabihin ko sa inyo, sa pananaw ng isang babae, yung isang babae, baka hindi 'to alam ng mga lalaki, yung isang babae, kapag tunay mong mahal ang isang lalaki, mahal mo talaga siya, ipagsisigawan mo 'yan sa mundo, ipagsisigawan mo 'yan sa lahat, yung nararamdaman mong feelings. Yan po ang ginawa ni VP Sara Duterte. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Yun po ang laman ng kanyang puso. Nag-uumapaw ang pag-ibig niya sa ating Pangulo. Kaya niya nasasabi, ilang beses niyang sinabi sa mga events na mahal niya, "Mahal kita, Apo PBBM, alam mo yan, mahal kita." Ang masama mga kaibigan, hindi siya pinatulan. Hindi siya pinatulan ni PBBM at nag-umpisa na dun. Nung hindi siya pinatulan, napahiya siya. At dahil sa kanyang matinding pagkapahiya, mga kaibigan, unti-unti yung love na meron siya kay PBBM ay nagkaroon na rin ng hatred kasi hindi siya pinapatulan. Napahiya siya. Sabi nga mga kaibigan, the more you hate, the more you love, di ba? So, yung mga kaibigan, no, natin naunsyami po yung kanyang pag-ibig, no? Yan. So, ito. Yan. Ang ugat ng galit ni VP Sara Duterte ay ang pagkabigo sa pag-ibig. Sa puso ni Sara, nag-alab ang isang pag-ibig na buong tapang niyang isinigaw sa mundo, isang damdamin na nakalaan para kay PBBM. Sa kanyang mga mata, nakita niya, no, ang pag-asa, isang ilusyon na si PBBM ay may pagtingin din sa kanya. Ang mga pag-aalala at atensyon nito noong panahon ng eleksyon ay nagbigay sa kanya ng maling pag-asa. Ngunit ang katotohanan ay kayang maging magalang at mabait ni PBBM sa lahat. So nagkaroon po ngayon si VP Sara ng speculation. Nag-speculate po siya na mahal siya ni PBBM, no? So akala po niya mahal siya ni PBBM. Kasi po ginawa niya ang lahat ng paraan para tuksohin ang ating Pangulo. Tinukso po niya ang ating Pangulo, ginamit po niya ang kanyang charm, mga kaibigan, para matukso ang ating Pangulo. Pero hindi po siya pinatulan. Dahil nag-iisa lang ang babae na mahal ng ating Pangulo at walang iba kundi si F. Elisa Marcos. No? So ang pagkabigo ay nagdulot ng pait, galit at pagkamuhi dahil sa labis na kahihiyan na kanyang nadama. Sa kanyang isipan, akala niya kaya niyang tuksohin si PBBM na mahulog ito sa kanyang mga patibong. Ngunit ang Pangulo ay likas na tapat kay F. Elisa, kaya't hindi niya pinatulan ang mga pagtatangka ni Sara. Ang pagtanggi ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Si Sara na ang nagpakita ng motibo, ngunit tinanggihan pa rin siya ng Pangulo. Mula noon, ang kanyang puso ay napuno ng galit kay F. Elisa. Kaya't kahit anong paratang ay kanyang ibinabato dito. No? So mga kaibigan, no, sa kanyang pagkabigo, pinaratangan ni F. Elisa, pinaratangan niya si F. Elisa
na gusto daw siyang ipatsyugi, bunga ng kanyang sobrang galit at pagka-insulto, 'no? So, hindi niya matanggap na kahit mas bata siya at sa tingin niya ay mas maganda daw siya, pero hindi niya nakuha ang puso ng pangulo. Ito'y isang malaking pagkakamali dahil hindi naman kaladkarin na lalaki ang pangulo. Si PBBM ay hindi katulad ng kanyang ama na si Duterte na tila lahat ng babae ay gustong patulan. Si PBBM ay isang tapat na lalaki, tapat na asawa at hindi natutokso sa iba. Ito ang dahilan ng matinding galit, 'no, ni Sarah kay PBBM. Nag-ugat sa pag-ibig na kahit kailan ay hindi niya naangkin dahil iisa lang ang babae sa puso ni PBBM. Walang iba kundi si F.L. Lisa Marcos ang nagwagi sa puso ni PBBM. Super inggit si Sarah kay F.L. Lisa dahil napakagwapo ni PBBM. Maalaga kay FL, napakabuting asawa, napakabuting ama, napakatalino at napakabait. Kaya si Sarah ay bigong-bigo kay PBBM at hindi niya ito kayang tanggapin na siya ay tinanggihan ng lalaking kanyang pangarap maangkin. So ang lesson nito mga kaibigan, may mga babaeng hindi kayang tanggapin ang pagkabigo sa pag-ibig. Kaya ang resulta ay gagawin niya ang lahat para lang makapaghiganti. So, ito mga kaibigan, napansin niyo ba mga kaibigan ang tindi ng galit ni Sarah sa first couple na wala namang malalim na dahilan? Hindi pa naaaresto ang ama niyang si Duterte ay grabe na ang galit ni VP Sara Duterte sa first couple. Yan ay dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Siguro mga kaibigan 'no, naisip ko lang kung pinatulan siguro siya ni PBBM, malamang walang gulo sa pagitan ng Marcos at Duterte ngayon. Kung pinatulan siya ni PBBM, malamang walang manggugulo sa administrasyon ni PBBM ngayon. Pero hindi siya pinatulan, kaya eto, magulo, 'di ba? So, mga kaibigan, tingnan niyo 'to. Obserbahan obserbahan niyo, obserbahan niyo yung body language ni PBBM. Obserbahan niyo yung galaw ng ulo ni PBBM. Observe. Obserbahan niyo. Tingnan niyo, tingnan yung ulo ni PBBM. Umiiling siya dahil ayaw niya. Ayaw niya. Family man siya eh. May asawa siya, mahal na mahal niya asawa niya. May mga anak siya. Ayaw ni PBBM na masira ang kanyang reputasyon dahil lang kay VP Sara. Kaya mga kaibigan, tinanggihan niya, 'no, si VP Sara Duterte. At yun nga mga kaibigan 'no, nag-alab ang galit sa puso ni Sara dahil sa tindi ng pagkabigo. Bigong-bigo siya mga kaibigan na paibigin si PBBM. Ang akala niya kasi lahat ng lalaki kaladkarin. Ang akala niya kasi lahat ng lalaki katulad sa tatay niya na kaladkarin, 'no? Hindi niya alam na ang pangulo natin kahit pakitaan mo man 'yan ng mga sexing babae sa harapan, hindi niya 'yan papatusin dahil ang pangulo namin ay isang matino na lalaki at talagang may prinsipyo. Iisa lang ang mahal, walang iba kundi si Efelisa. Kaya bigong-bigo si Sara Duterte sa kanyang ninasa. Pinagnasaan niya ng husto ang ating pangulo.
pero hindi niya ito nakamit. Hindi niya nakuha ang ating Pangulo. Kaya ang resulta, galit na galit siya. Sobra ang kanyang galit na naramdaman dahil hindi siya pinansin ng ating Pangulo, no? Yan, sabi nga ni Sara noon baka magkaanak uli si PBBM. Yes, tama ka Ana. Yan yung ibig niya sabihin eh. Na 'di ba sinabihan niya si PBBM, "Apo, mag-ingat ka dahil merong ano, kapag nasa power ka na may mga babae attracted sa power, baka madagdagan yung anak mo." She speaks about herself. Yung tinutukoy niya dun ay ang sarili niya. Exactly. Yung sarili niya ang kanyang tinutukoy, 'di ba? So mga kaibigan, kung ang pangulo natin ay weak, kung ang pangulo natin ay katulad kay Duterte, malamang sila na ni Sara ngayon. Malamang silang dalawa na ni Sara Duterte ngayon. At malamang walang gulo na nangyayari ngayon sa Marcos at Duterte. Diba? Pero ang pangulo po natin ay matinong lalaki at hindi po siya papatol sa isang babae na may asawa na rin at may mga anak. No? So, yun po mga kaibigan ha, ulitin natin. Tingnan nyo yung ulo ni PBBM, umiiling, ayaw niya. Ayaw niya. Diba? Ayaw niya. Ayaw niya kay Sara, no? Kasi mga kaibigan, isa lang ang babae sa buhay niya. Walang iba kundi si F. Elisa, no? So, eto pa. Sabi niya, "I hope, sir, you miss me as much as I miss you." Grabe, no? Babae na talaga ang nagpo-propose. O yan, no? Tinukso pa si PBBM, mo. I hope, sir, you miss me as much I miss you. Di ba? So, siya na po, no? Siya na po ang nagbigay ng hindi lang motibo eh. Kasi vocal siya eh sa pagsasabi. Very vocal siya sa pagsasabi na mahal niya si PBBM, no? Very vocal siya. So, ang babaeng nagmamahal, proud ipagsigawan sa buong mundo ang kanyang nararamdaman sa taong minamahal. Ang akala ni Sara ay may pagtingin din si PBBM sa kanya dahil sa pinakita nitong pag-aalaga sa kanya noong panahon ng eleksyon. Pero ang katotohanan ay mabait lang talaga si PBBM sa lahat ng tao. Ginawa ni Sara ang lahat ng pag-aakit kay PBBM pero hindi niya ito nakuha. Mula noon ay galit at hate na ni Sara. Hate na hate ang nararamdaman niya kay PBBM dahil sa sobrang pagkapahiya. Akala niya kasi ay kaya niyang tuksohin si PBBM para mahulog sa kanyang trap. Pero likas na tapat ang Pangulo kay F. Elisa kaya hindi niya ito pinatulan. Nainsulto si Sara dahil siya na nga ang nagpakita ng motibo pero tinanggihan pa siya. Magmula noon, wala nang ginawa si Sara kundi lalong mamuhi kay F. Elisa dahil sa inggit. Kaya naman kahit anong paratang na lang ang kanyang binabato kay F. Elisa. Yan po mga kaibigan, no? So it's all about love, no? Love at pagiging broken-hearted ni Vice Presidente Sara Duterte. Pagiging broken-hearted niya, siya ay naging bitter, no? Naging ampalaya dahil sa pagkabigo sa pag-ibig, no? So, oo.
mahal kita. If you notice mo noong during the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo BBM. And nakikita ninyo sa mga footage kapag merong rally, magkatabi kami. Na nagtatawanan kami kasi merong mga private jokes na and noong malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka. Dahil there's a certain segment of the population that is attracted to power. So that is how we developed our friendship. And as I said, I want to know Michael Apo. Diba? So, yung babaeng nagmamahal, mga kaibigan, proud na proud siya. Kaya niyang sabihin sa buong mundo na mahal niya si Apo PBBM. Kaso hindi siya pinatulan. As yun nga, nagalit siya, mga kaibigan, napahiya siya dahil hindi siya pinatulan. So, magmula noon, grabe ang tindi na ng galit niya sa mag-asawa. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka, mga kaibigan, saan niya hinuhugot yung tindi ng kanyang galit sa mag-asawa? Gayong wala namang ginawa ang mag-asawa sa kanya na mali. Panahon pa na hindi pa si Duterte na pupunta sa dahig, grabe na ang tindi ng galit niya sa mag-asawa. Eh, lalong-lalo na kay F. Elisa. Palagi niyang binabanggit si F. Elisa, palagi niyang sinisiraan. Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Mga kaibigan, common sense. Kitang-kita po ang pagsiselos niya. Kitang-kita po yung galit niya dahil hindi po siya pinatulan ng ating Pangulo. Dahil iisa lang ang gusto ng ating Pangulo. Iisa lang ang mahal ng ating Pangulo. At walang iba kundi si FL Lisa Marcos. No? Kaya kahit siguro makita niya kung anong gagawin ni VP Sara Duterte, hindi niya papatulan. Dahil matinong lalaki ang ating Pangulo. At hindi siya katulad ni Duterte na bastos, na kapag may babae, ayan, papatol ka agad. Siguro yung poste, lagyan mong palda, papatulan niya. No? Pero ang ating Pangulo, si PBBM, mga kaibigan, tinukso na siyang lahat, pinakitaan na siya ng motibo, pinagkalat na ni Sara Duterte na mahal niya si PBBM sa buong Pilipinas, sa buong mundo, pinagkalat na niya na mahal niya si PBBM. Pero, dead ma lang sa kanya si PBBM. Dahil ang Pangulo natin ay mabuting asawa, mabuting ama, mabuting tao, at may takot sa Diyos. Yan po ang katotohanan, no? Kaya si VP Sara Duterte ay nanatiling bigo. Bigo sa pag-ibig na kanyang inaasam. Si VP Sara Duterte ay nanatiling bigo, no? So, palabasan natin itong bigo po siya, no? Nanatili siyang bigo. In her eyes, she saw hope. Sarah's heart, a love blaze, a love she bravely proclaimed to the world, a feeling reserved solely for PBBM. In her eyes, she saw hope, an illusion that PBBM also harbored feelings for her. His concern and attention during the election period gave her false hope. But the truth is, PBBM is simply capable of being polite and kind to everyone. Sarah did everything she could, pouring her heart into attracting PBBM, but she failed to win his love. The failure brought bitterness, anger, and resentment due to the intense shame she felt. In her mind, she thought she could seduce PBBM, that he would fall into her traps. But the president is naturally loyal to FL Leza, so he did not entertain Sarah's attempts. The rejection was a huge slap in the face. Sarah was the one who showed her intentions, yet she was still rejected.
From then on, her heart was filled with anger towards FL Liza, so she throws any accusation at her. In her frustration, she accused FL Liza of wanting to have her killed, a result of her extreme anger and insult. She cannot accept that even though she is younger and, in her opinion, more beautiful, she did not win the president's heart. This is a huge mistake because the president is not a womanizer. PBBM is not like his father Duterte, who seems to want to pursue every woman. PBBM is a man loyal to his wife, not tempted by others. This is the reason for Sarah's intense anger towards PBBM, rooted in a love she could never possess. Because there is only one woman in PBBM's heart, none other than FL Liza Marcos, the one who won the president's heart. Sarah is super jealous of FL Liza because PBBM is so handsome, takes care of FL, is a very good husband and father, is very intelligent, and very kind. So Sarah is very disappointed in PBBM, and she cannot accept that she was rejected by the man she dreamed of possessing. Lesson: there are women who cannot accept failure in love, so the result is that they will do everything to get revenge. Have you noticed the intensity of Sarah's anger towards the first couple for no deep reason? Even before her father was arrested, Sarah's anger towards the first couple was already severe, and that is due to failure in love. If PBBM had only given in to her, there would probably be no conflict between the Marcos and Duterte families now. Ayaw niya. Tumulong siya, ayaw niya. I miss you daw. Alam mo yan, mahal kita. If you notice, noong during the campaign, doon po kami naging mag-iigan. Mahal niya. Mahal daw niya. Nakikita ninyo sa mga footage kapag meron magkatabi kami, na nagkatawanan kami kasi merong mga private jokes between me and him. And noong malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka. Dahil there's a certain Siya yun. female population that is attracted to power. Siya yun. So that is how we developed our friendship. And as I said, I want you all to know Marco si Apo. Kaya nagkakaroon tayo ng away. Marcos and Duterte. Kasi hindi siya pinatulan. Kung pinatulan lang siya, kung sana pinatulan siya ni PBBM, walang away ngayon ng Marcos at Duterte. Kaso hindi siya pinatulan. Kaya galit na galit siya. Naninira. At gusto niyang patalsikin sa pwesto. Pero kung pinatulan sana siya ng Pangulo, walang ganito. Walang Sara Duterte na galit sa Pangulo. Kung pinatulan siya ni PBBM. Ang kaso, hindi siya pinatulan. Diba? Kasi ang Pangulo natin ay mabuting tao at isang lalaki na isa lang ang gustong asawa. Isa lang ang mahal. Yan po mga kaibigan, ang buong katotohanan. No? Yan po ang katotohanan mga kaibigan. No? O sabi ni Ramil Reyes, ate, baka nakakalimutan po natin na mas malaki ang botong nakuha ni BP Sara kay PBBM. History yan at dahil sa Duterte kaya siya nadala ng tao. Okay, sagutin kita. Maganda yan. Ramil Reyes, alam mo ba na ang boto ni Sara Duterte ay 1 million only? 1 million lang ang boto ni Sara Duterte. Alam mo ba yun? Ito Naku, umulan, no? Umulan. Okay. 1 million lang ang boto ni Sara. Alam mo kung bakit? Si PBBM, ang boto niya, 31 million, no? 31.6 million. Okay. Si PBBM, hindi siya pwedeng iboto ng mga dilawan.
Kasi ang dilawan, never again to Marcos. Lalong hindi naman siya pwedeng iboto ng Pinklawan kasi ang Pinklawan ang binoto si Lenin. At lalong hindi naman siya pwedeng iboto ng mga DDS kasi ang binoto ng mga DDS si Isko Moreno. Nandun nga sina Mocha Uson, sina Vivian Velas at sinasabi nila na wag na mag-isko tayo kasi ayaw ni Duterte, ayaw ni PRRD kay PBBM kasi bangag daw, etc. etc. Tapos siniraan din siya ni Duterte mismo ha. So ibig sabihin lahat ng DDS, walang bumoto kay PBBM na DDS. Wala. Walang bumoto na dilaw kay PBBM, walang bumoto na pink kay PBBM, walang bumoto na DDS kay PBBM. Ang lahat ng bumoto kay PBBM na 31.6 million ay puro loyalista, puro Marcos supporters. Ngayon, bakit lamang si Sara Duterte naging 32 million siya? Kasi yung 31 million na solid votes ng loyalista at ng mga Marcos supporters, ibinigay natin kay Sara. Ibinigay natin kay Sara. Kaya naging 32 million siya. Ngayon, yung 1 million na sobra, yun lang ang boto ng DDS. Yan lang ang boto ng DDS. Ganyan lang kakonti ang mga DDS. Kaya si Sara ay lumamang ng 1 milyon. Kasi nga, 1 milyon lang talaga sila. Make sense? Yan ang dahilan mga kaibigan. Kasi eto. Sige, tanungin ko kayo, no, mga DDS na nandito. Mga DDS na nandito. Si PBBM ba, iboboto ba ng dilawan? Siyempre hindi. Si PBBM ba, iboboto ba ng pink? Siyempre hindi. Si Lenny nandyan. Si PBBM ba, iboboto ba ng Duterte? Siyempre hindi. Nandun sila kay Isko. At si Duterte mismo ang nagsabi, huwag iboto si PBBM. Weak leader. Kasi ganyan-ganyan. Ang dami nang sinasabi. So yung mga DDS, hindi bumoto kay PBBM. Lahat ng DDS na kay Isko. Yung iba naman, nag-iba, no? Pero nakay-isko lahat ng DDS. So si Sara Duterte, naging 32 million dahil yung boto natin na solido, 31 million na bibigay natin kay PBBM, Marcos loyalists, Marcos supporters yan, binoto din natin si Sara. Kaya siya naging 32 million. Ngayon, yung 32.2 million ni Sara Duterte, ibawas natin yung 31.6 million dyan, or yung kay 31 million na lang, ang matitira kay Sara, 1 million only. Yan lang ang boto ng mga DDS. 1 million lang ang mga DDS. Real talk tayo dito. Walang personalan, real talk. Walang sugar coating, walang kasinungalingan. Ang bumoto kay Sara, 1 million lang ang DDS. Nagpapatunay na kaunti lang talaga ang mga DDS. 1 million lang kayo. Diba? 1 million lang kayo. Panahon ni Duterte, nakakuha siya ng 16 million. Kaninong boto yon? Marcos? Marcos supporters yun, madami. Marcos loyalists. Bakit 16 million lang? Kasi yung iba na kay Miriam Defensor Santiago. Pero, bakit mas binoto ng mga loyalista si Duterte? Kasi si Miriam may sakit na. Pangalawa, si Duterte ay inendorso ni Amy at ng mga Marcos at ipinartner pa kay PBBM, ALDAB, Alyansang Duterte, Bongbong. Diba? At pangalawa, bakit mas pinaburan si Duterte ng mga loyalista? Bakit siyang binoto? Binola niya ang loyalista, binola niya. Sa lahat ng kanyang kampanya, sinasabi niya, pinakamagaling na Pangulo, Marcos. Kahit bigyan pa ako ng 20 years, hindi ko malalampasan si Marcos. Sabi pa niya, yung kanyang biyayang dagat, ang ganda. Yung kanyang masagana 99, ang ganda. Yun yung time na hindi tayo nag-angkat ng mga bigas, yan, ganyan, bla bla bla. Tapos binola pa niya, yung tatay ko at saka si Marcos Sr., close ally. My God, binola niya ang mga loyalista. Kaya nauto naman ang mga loyalista, ibinoto siya. See?
Kung titingnan mo, walang DDS. Ang DDS nandun lang sa Davao. Lokal. Lokal kayo. Lokal kayo. Walang DDS. Lokal kayo. Taga Davao lang kayo. Pero ang Marcos, since 1949, nandyan na si Ferdinand Marcos Sr., kongresista, naging senador, naging Pangulo man ng Pilipinas since 1965 hanggang 1986. Kaya ang daming nakakilala sa kanya, well-known ang kanyang pangalan. Kaya magpasalamat kayo dahil binola ni Duterte ang mga loyalista. Kaya nanalo si Duterte. Kasi sinuportahan siya ng mga loyalista. Kaya nakakatawa na ngayon, nung nanalo na, nung naging presidente na si Duterte, lumaki ang ulo. Nung panahon naman na si PBBM na ang tumatakbo na Pangulo ng Pilipinas, siniraan niya dahil ang gusto niya tumakbo si Bongbong at saka si Sara. Grabe no, walang hiya. Samantalang pagkatapos yung gamitin ang mga Marcos para maging presidente siya ng Pilipinas, gano'n ang ginanti niya. Walang hiya talaga. Hindi naman kilala ng Duterte. Ako nga mismo taga Mindanao eh. Taga Mindanao ako, Misamis Oriental. Pero hindi namin kilala si Duterte. Bakit? Kasi nag-migrate kami ng Manila. 1978, nag-migrate kami ng Manila. Kaya hindi na namin kilala kung sino si Duterte. Nung tumatakbo si Duterte, nakilala lang namin siya, kinilala namin siya. Bakit? Dahil inendorso ng mga Marcos. So, tinitingnan namin, sino ba itong Duterte? Ay, taga Davao daw yan. Taga Davao ba? Hindi, search natin, sino ba itong Duterte? Mayor pala to ng Davao, ganito. Hindi siya kilala. My God! Magpakatotoo kayo, mga DDS. Hindi kilala si Duterte, hindi kilala si Sara. Unlike kay PBBM, bata pa, kilala na. 7 years old, nag-appear na sa pelikula. No? Sa pelikula with Gloria Romero, with Vilma Santos. Yung sabi ni PBBM doon, when I grow up, I want to be a politician. I want to give them plenty of bigas and toys, etc., etc. Bata pa si PBBM, kilala na siya. At panahon ng tatay niya, Pangulo ang tatay niya, pinapadala siya sa iba-ibang bansa. Siya yung nagre-represent kay President Marcos kapag si President Marcos ay hindi po pwede kapag busy siya dito. Siya din yung pinakaray-karay ng nanay niya, FL Imelda Marcos, tuwing pumupunta sa iba-ibang bansa si FL Imelda Marcos para sa kanyang mga working visit. Pinakaray-karay siya ni FL Imelda Romualdez Marcos. So, kilalang kilala si PBBM. Rockstar, kumbaga. Yeah? Pero yung Sara ninyo, oh my God, hindi siya kilala. Hindi na nakilala. Bobo pa, tanga pa. Biruin mo, hindi na nakilala. Bobo pa, tanga pa. Wala talaga tayong makukuha. The reason why hindi man lang siya sumama kahit sa isang debate man lang. Kasi nga, hindi niya kayang makipag-debate. Dahil nga, wala siyang utak. Wala siyang utak. Diba? So, ano ngayon? Lumabas ang katotohanan, 1,000,000 lang kayo. So, lately, nagalit kayo kay Vice Ganda. Cancel natin, cancel. Unfollow Vice Ganda. Ilan ang nag-unfollow kay Vice Ganda? 1,000,000 lang. Di ba? So, nagtutugma yung sinasabi ko sa inyo na 1,000,000 lang kayo. Magtutugma doon sa mga nag-unfollow kay Vice Ganda, 1,000,000 lang kayong mga DDS. Tanggapin nyo na ang katotohanan na 1,000,000 lang talaga kayo. Na wala talaga kayong bilang. Kaya nga, di ba, ibinuko ni Maharlika. No? Si Maharlika mismo nagbuko. Yung meet and greet sa dahig, yung nagsasalita si Sara Duterte, wala palang tao. Ibinuko ni Maharlika, sabi ko, ayan wag na tayo dito sinungaling.
sabihin natin ang katotohanan, ibinuko ng Maharlika, walang tao nagsasalita si Sara Duterte. At remember, mga maisog rally niyo kahit saan-saan, walang tao. Kayo-kayo lang, mga vloggers lang. Walang tao. Kasi wala naman talaga eh. Alam niyo sa totoo lang dumami na nga kayo eh. Yung 1,000,000 dumami na kayo niyan. Kasi dati wala pa kayong 1,000,000 eh. Pero ngayon, 2022, naging 1,000,000 na ang mga DDS. Dumami na kayo. Congratulations! Kasi dumami na ang mga DDS, naging 1,000,000 na kayo. Congratulations! Pero ang Pangulo namin, 31,000,000 solid votes. Solido ang boto ng Pangulo. Hindi siya pwedeng iboto ng dilaw, hindi siya pwedeng iboto ng pink, hindi siya pwedeng iboto ng DDS. Hindi siya pwedeng iboto ng mga iba. Ang boboto lang talaga sa Pangulo ay Marcos loyalists and Marcos supporters. Solid vote, 31,000,000. Yan ang pagkakaiba ng Duterte at ng Marcos. Kasi ang Marcos may solido na boto. Ang Duterte, dumami na kayo, 1,000,000 na kayo ngayon. Congratulations, marami na kayo ngayon, 1,000,000 na. Dati hundreds thousand lang kayo eh. Ngayon naging 1,000,000 na kayo. Congrats! Congrats! Nadagdagan kayo. 1,000,000 na ngayon ang mga DDS. 'Di ba? Ah, dumami na kayo, 1,000,000 na kayo ngayon, 'di ba? Kasi dati nasa 100,000 lang kayo eh. Pero ngayon, dumami na kayo, 1,000,000 na. Congratulations, 'di ba? Pero kami 31,000,000 strong. Yes. 31,000,000 strong kami. Kayo, 1,000,000 only. Eh, hindi niyo kayang ipanalo si Sara Duterte. Kung ang pagbabasihan niyo lang ng boto, boto ng DDS, hindi niyo kayang ipanalo si Sara Duterte. I tell you the truth, balikan ninyo ako sa 2028 kung nagkamali ako. Hindi niyo kayang ipanalo si Sara Duterte dahil 1,000,000 lang kayo. 31,000,000 is loyalists and Marcos supporters. Hmm. 'Di ba? Oh, talo kayo ngayon, 'di ba? Talo kayo ngayon, talo kayo ngayon, talo kayo ngayon, talo kayo ngayon. Ay naku, talo sila 'no? Talong-talo talaga sila. Talong-talo talaga sila. Talo kayo ngayon. Yan, talo, 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 talo kayo ngayon. 'Di ba? Dali basahin lang natin yung isang comment. Rally sa rally sa Binyan, sinabi rin ilang beses 'yan, sinabi 'pag may rally. Parang Maharlika nung interview niya si PBBM, akala ang saya ni Maharlika. Ambot can't express, ano kalalim secret desire, yakap standing PBBM to the fullest. Ang saya umuwi pa ng Pilipinas, bumalik Amerika, bigo. Yan nga, kapag sila nabibigo kay PBBM, nagagalit na sila. Katulad ni Maharlika, nabigo din kay PBBM. So, ang nangyari, naging bitter, naging anti-Marcos kasi hindi pinagbigyan eh. Kaya nga naman, isa lang ang puso ni PBBM at si PBBM ay mabuting asawa, mabuting mabuting tao, may takot sa Diyos. Iisa lang ang kanyang puso, iisa lang ang puwede niyang mahalin, 'di ba? Kaya
Sa mga babaeng nagmamahal kay BBM, sorry na lang kayo 'no. Hanggang tingin na lang kayo, isikreto niyo na lang kung kayo ay, ah, kung kayo ay nagmamahal kay PBBM, isikreto niyo na lang. 'Wag niyo ng i-broadcast kasi 'pag hindi nag-reciprocate mahihiya lang kayo, eh. So, 'wag niyo ng i-broadcast yung inyong pagmamahal kay PBBM, isikreto niyo na lang 'no. 'Yan ang mali ni Sarah kasi masyado siyang ano, eh, masyado siyang yung yung bang kapag yung sa sobrang excited niya 'no na akala mo siguro papatulan siya ni PBBM kasi biruin mo sinabi niya sa lahat, eh. Sa buong mundo sinabi niya na, "I love you BBM, I love you BBM, I love you BBM, I miss you, I hope that you miss me as much as I miss you. Apo BBM alam mo yan, mahal kita, I want you to, I want you to know, all of you, mahal ko si Apo PBBM." My God, nagtapat ka na't lahat. Pinagtapat mo na lahat ng iyong feelings, binroadcast mo na sa buong mundo ang feelings mo, hindi ka naman pinatulan, 'di ba? So, mga kaibigan 'no, 'yan po, hindi siya pinatulan. Kaya hit na hit niya ngayon si PBBM. Partida, senior citizen na si PBBM. My God, partida pa 'yan, senior citizen na si PBBM. Papaano kaya kung nakita niyo si PBBM nung kabataan? Ay naku, ewan ko na lang 'no? Paano na lang kung nakita niya ang pangulo natin nung kabataan, napaka-pogi 'no? Pakita natin yung ano, yung picture ni PBBM nung kabataan. Ah, ah, younger photos of Bongbong Marcos. Mm. Oo, ang pogi ng pangulo namin. Kaya naman talagang ano, talaga namang pinagnasaan 'no, ni Sarah. Oh, pogi oh, hindi mawala. Oh, 'di ba? Isa pa. Ah, okey. Isa pa, eto si PBBM. Oo, ang pogi 'no, kaya pinagnasaan ni VP Sara, 'di ba? Grabe 'di ba? Ano pa, oo, ang pogi 'di ba? Tangos-tangos ng ilong kaya pinagnasaan na. Pinagnasaan ni ano, ni VP Sara, 'di ba? Oh, nung hindi pinansin ayun, galit na galit, hit na niya, 'di ba? Galit na galit siya kasi hindi siya pinansin, grabe. May mga ganyan talagang babae 'no, kapag nabibigo sa pag-ibig, naghihiganti. 'Yan, 'di ba? Nabigo sa pag-ibig, naghiganti, ganyan po si Sara Duterte, 'yan.
So, mga kaibigan, flex lang natin ito. Ano ba yan? Flex lang natin 'to. So mga kaibigan, tinuldukan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang matagal ng problemang dekadang problema ng sikihor sa kuryente. Sinibak po ang kumpanya ni Villar at ang mamamahala na po ng kuryente, mga kaibigan, sa sikihor ay ang gobyerno. At yung private na private ano 'to, sandali, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial switch on ng 17.8 megawatts new Siquijor Power Plant sa bayan ng Larena, Siquijor ngayong Biyernes, September 5, no, kahapon. Ayon kay PBBM, tiyak na ngayon ang sapat na supply ng kuryente sa probinsya dahil mas mataas na ang kapasidad ng bagong planta kumpara sa kasalukuyang demand ng isla. Ngayon, malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor, saad ni Pangulong Marcos. So, only in the time of PBBM, si PBBM lang po ang nakagawa niyan, hindi po yan nagawa ni Duterte. Oh, 'di ba? Hindi po nagawa ni Duterte yan. Ang Pangulong PBBM lang po ang nakagawa niyan. Ganyan po kagaling ang aming Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yan po mga kaibigan, no? Ah, napakarami pong legasiya ng ating Pangulo, no? So, ito pa, yan. So, yan mga kaibigan, para sa ating mga senior citizens, solo parent, 4-piece beneficiary PWD, pati rin sa ating mga manggagawa, magsasaka at mangingisda, mga kaibigan, ay abot na rin po sila ng 20 pesos na bigas. So, wala din pong ganyan si Duterte. Si PBBM lang po ang nakagawa niyan. No? Si PBBM lang po ang nakapagpamura ng bigas. 20. Di ba? Ito pa. Yan. Yan. Ito pa. Narito ang yaman ng kalusugan. Yakap Karabaan sa Mandaog Elementary School sa Calape, Bohol upang masiguro ng mga guro, estudyante at magulang ay may access sa libreng konsultasyon, gamot at laboratory test. Sa Yakap, pinalalakas natin ang preventive healthcare para maiwasan ang malubhang sakit at mapagaan ang pasanin ng pamilya. Ang kalusugan ng bawat Pilipino ang pundasyon ng mas maliwanag at mas matatag na bagong Pilipinas. Diba? So, si PBBM lang ang naging isang pangulo na nakagawa niyan. Hindi nagawa ni Duterte yan. Kasi ang ginawa lang ni Duterte sa panahon niya ay magpatsugi, magbayad ng milyon-milyon sa mga kapulisan na nakakatsugi. So, wala pong nagawa si Duterte, no? Ano pa? Binuksan na rin ang Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa Calape, Bohol na magbibigay ng sapat na patubig sa 300 ektarya ng sakahan. Ang ganitong infrastruktura ang sandigan ng ating mga magsasaka laban sa pabago-bagong klima. Kapag tagtuyot, may tubig silang masasandalan. Kapag bumuhos ang malakas ng ulan, naiiwasan ng sobrang daloy ng tubig para hindi masira ang kanilang pananim. Ito ang paraan para maprotektahan ang kanilang ani at masigurong tuloy-tuloy ang kabuhayan. No? Grabe mga kaibigan, yung Pangulo natin, on the go, napakasipag, no? So ito po ay irrigation project, no? Sa Calape, Bohol. Diba? Ang galing ng Pangulo natin, the only president na talagang on the go sa isang araw, mga kaibigan, 3 probinsya ang pinupuntahan para maghatid ng serbisyo. Yan ang aming Pangulo. Yan ang tunay na public servant. Hindi yung gigising hapon na lulugo-lugo pagkatapos
mag-MJ muna, magmamarijuana muna siya pagkatapos saka pupunta ng Malacanang, saka siya magto-talk to the people o gising na siya sa gabi kasi nakamarijuana na daw siya 'no. Sabi po niya 'yan 'no, Duterte, sabi niya mismo 'yan, na gumagamit daw siya ng marijuana para manatili daw siyang gising sa gabi 'no. Anong klaseng presidente 'yan? Biruin mo, wala man ng good habits, gigising hapon na pagkatapos magmamarijuana muna. Para magising siya sa talk to the people. My God! Wala siyang maiturong maganda sa mga kabataan at wala po siyang magandang nagawa sa bayan, 'no, puro lang pagtsugi sa mga Pilipino, 'di ba? Okey, ano pa mga kaibigan? Okey, okey, 'no? So, bukod diyan mga kaibigan 'no, ito na, 'yan, mga kaibigan 'no, binisita naman ng binisita ng Pangulo yung Bataan General Hospital at nakita ang epekto ng zero balance billing. Halos 3,000 ang pasyente na ang nakauwi nang hindi nag-aalala ng kahit isang pisong bayarin. Ang mga pamilya ay nakauwi na ngayon at mas magaan ang loob at makatutok sa kanilang pagpapagaling. Zero balance, mga kaibigan. As in zero. Wala silang babayaran kahit piso. Only in the time of President Marcos Jr. Ganyan kagaling ang Pangulo namin. Eh, kahit anong gawin yung paninira, hindi umuubra dahil at the end of the day, performance is the best politics. Yan po ang sinabi ng aming Pangulo. Kaya nga nakapokus siya sa pagtatrabaho, kahit na siya pinapabagsak, kahit na siya ay sinisiraan, wala siyang pakialam. Basta magtatrabaho siya para sa mamamayang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Kasi at the end of the day, kahit sirain mo man ang sirain ng Pangulo, pero nakikita ng buong bayan, majority ng mga Pilipino na natutulungan na ang Pangulo natin ay nagtatrabaho na talagang siya yung gumagawa ng lahat ng mga trabaho, walang tulong ng Vice Presidente dahil ang Vice Presidente nag-world tour at pagkatapos bukod sa world tour, naninirang puri, sinisiraan ng Pangulo, sinisiraan ng gobyerno, sinisiraan ng turismo, inaangat ang kanyang sarili at maagang nangangampanya. Yan po ang Vice Presidente, walang kwenta. Pinapasweldo natin, sayang ang pera na pinapasweldo natin sa Vice Presidente, pero walang kwenta. Siya ay isang anay sa lipunan, anay sa gobyerno, anay sa Pilipinas na walang ginawa kundi manira sa ating gobyerno sa Pilipinas na imbis na iangat niya ang kabuhayan ng mga Pilipino, wala siyang ginawa kundi manira. Sa dami ng mga bansa na kanyang pinuntahan, ni singkong duling na investment wala siyang dinala, kundi puro paninira. Paninira sa ating gobyerno sa Pilipinas at sa Pangulo. Walang kwenta ang ating Vice Presidente. Kaya nga, ang mga Pilipino, hindi na sila naghahanap. Hindi na tayo naghahanap ng Vice Presidente dahil ang Vice Presidente natin ay walang kwenta. No? So mga kaibigan, doon sa mga nasa Facebook, manoodin po kayo sa Facebook page ko, no? Ituro ko sa inyo, ako po ay nasa Facebook page din, Admin Rich, komentarista. Eto po, ituro ko po sa inyo mga kaibigan, no? I-follow niyo po ako, Admin Rich. Eto po ako mga kaibigan, Admin Rich. Yan. Meron na po tayong 103,000, no? 103,000 subscribers sa ating Facebook page, no? So mga kaibigan, i-follow niyo po ako, no? Facebook page ko, Admin Rich. 103,000 followers na po tayo. At meron din po tayo sa ating TikTok, no, mga kaibigan, Admin Rich. I-follow niyo po ako, just type Admin Rich at lalabas na po ako, no? Nandun po yung ating mga video, pwede niyo pong i-download, pwede niyo pong i-screenshot, kahit anong gawin niyo, no? Pwede niyong gawin mga kaibigan, no? I-download po ninyo. At or i-share po ninyo sa inyong mga kamag-anak, no? So maraming pong salamat mga kaibigan, no? Ay hindi pa pala, meron pa tayong iba-ibang topic, no?
may topic pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos guys, no? So, eto pa. Okay. Eto. Ang galing naman ng Pangulo, no? Napakagaling talaga ng Pangulo natin. Grabe. Grabe, ang Pangulo, ang galing. Mm. Grabe, no? Oo. Ah, mm. Ganda naman natin. Wow, ang ganda, oh. Wow, ang ganda na siya. Ang ganda na. My gulay, ang ganda na. Hmm. Uy, ang ganda. Mga kaibigan, eh. Malapit na siguro itong matapos, hmm. Wow, nakaka-excited kapag matapos, eh, ang dami, eh. Mga bago ng ano, LRT, MR3 ni PBBM malapit ng matapos. Ang daming bagon. Grabe mga kaibigan 'no. So, maganda na yung ating ano nito, ating biyahe. Yung hindi nagawa ni Duterte 'yan 'no, hindi nagawa ni Duterte 'yan. Kasi umasa lang siya sa ano, umasa lang siya sa, China pagkatapos niloko lang siya, hindi naman tinuloy ng China. Grabe 'no. Hmm, hmm, ang ganda naman. So mga kaibigan, wrap up na tayo, So 'yan, wrap up na tayo mga kaibigan 'no, wrap up, 'yan. So 'yan, okey. So sa wrap up natin, broken-hearted Sarah, mahal kita, I love you. These were the words that escaped Sarah's lips, a brave declaration offered to PBBM. A spark ignited in her eyes as she spoke them, a deep yearning drawn from the very depths of her heart. But tragically, the love she so freely gave the president remained unrequited, a poignant offering left unanswered. For in the president's heart,
There resided only one woman, none other than First Lady Lisa Marcos, his one true love. Maybe, just maybe, if things were different, if the president had been a little weaker, a little more human and fallen for Sarah, things would be different now. Maybe there wouldn't be all this fighting between the Marcoses and the Dutertes. So ito po yung ano no, ito po yung conclusion. Kung ang pangulo natin ay pumatol kay Sara, malamang walang away ngayon. Malamang walang away ngayon ng Marcos at Duterte kung pinatulan lang ng pangulo natin si Sara. Kaso, sabi ko nga sa inyo kanina, ang pangulo natin ay mabuting tao. Isa lang ang mahal, si F. Elisa Marcos lang. At ang pangulo natin ay hindi kaladkaring lalaki. Hindi siya katulad kay Duterte na lahat ng babae gustong patusin. Ang pangulo po natin ay isang lalaki na may class, hindi kaladkarin. Isang lalaki na mapagkakatiwalaan. Yung bang tipong kahit na nandyan yung mga babae, i-offer nyo lang kanyang sarili, ay hindi niya papatulan dahil isa lang ang kanyang mahal. Yan po ang pangulo natin, BBM. At yan po ang pinagpuputok ng butsi ni BP Sara dahil hindi siya pinatulan. Kaya ngayon, siya ay galit na galit kay BP Sara dahil sa sobrang pagnanasa niya no, sa ating Pangulo ay hindi naman nangyari. Hindi naman siya pinatulan. No? Ang laki po ng pagnanasa ni Sara Duterte sa ating Pangulo. Ilang beses na sinabi sa buong mundo, mahal kita, BBM. BBM, mahal kita with a spark in her eyes. I miss you, BBM. I hope you miss me too, sir. Kasi miss na miss kita. Tapos sinabi din niya na mag-ingat ka, sir, kasi kapag presidente ka na, there's a certain population ng female population na attracted sa power. So siya pala yun, no? At sabi pa niya, baka madagdagan ng anak mo. So maybe she's referring to herself na attracted kay PBBM. My God, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa Pangulo? Kung nakita niyo ang Pangulo, gwapo-gwapo. Gwapo-gwapo sa personal. Pero sabi ko nga, kahit magkagusto kayo sa Pangulo, sarilinin niyo na lang. Kasi ang Pangulo natin, matinong lalaki. Hindi siya kaladkarin na katulad ni Duterte. Hindi siya kaladkarin na katulad ng mga Duterte na anytime ready ilabas yung kanilang mga pututoy. Di ba? So, mga kaibigan, no? Yan po mga kaibigan, no? Si Sara Duterte, mga kaibigan, hindi po siya pinatulan ng ating Pangulo. Kaya, sorry na lang. Kasi hindi siya type. Kasi, ang Pangulo natin, high standard. Sa totoo lang guys, no, high standard po ang Pangulo natin, no? Mataas po ang standard ng ating Pangulo pagdating sa babae. Bukod sa maganda, cute, walang retoke, napakatalino, napakatalented, napakabait, at talagang yung talagang babae na mapagkakatiwalaan. Hindi yung pakikiano sa mga basketballista, sa mga kung sino-sino dyan. In short, matinong babae. Yan po ang standard ng Pangulo natin. High standard ang kanyang forte, no? Yung gusto niya sa mga babae. High standard po. Kaya nga po si F. Elisa Marcos ang kanyang pinili kasi mataas ang standard ng ating Pangulo. Ayaw niya ng mga babae na bangag,
Ayaw niya ng mga babae na dahil sa pagkabangag ay nanununtok ng sheriff. Ayaw niya sa mga babae na dahil sa pagkabangag ay gigilit ng leeg. Ayaw niya sa mga babae na dahil sa pagkabangag, sa sobrang high na high sa pagkabangag, ay magpapahukay ng bangkay at ipapatapon sa West Philippine Sea. Ayaw niya sa mga babaeng sobrang high sa pagkabangag, kaya magpapatsugi ng 3 tao. Ayaw niya ng gano'n. Yan ang Pangulo natin, matino, matinong tao. Make sense? So mga kababayan, maraming salamat. Ito po muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Admin Rich po, komentarista. Bye-bye and God bless.